I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga beswa, Marcos Luilis and supporters, Filipino and OFW, hello. Mayroon tayong upload videos update guys. O sa mga nagtatanong, ito, nagsalita po ang isa sa pinakamataas ng members official ng INC. Ito si Ka Edwin, mga kababayan. So sa mga nakikita at naririnig natin, marami pong mga kababayan natin na mga Pilipino na nadismaya po sa rally ng INC. Bakit? Kasi nga dito si Marcolita ang sumira dyan sa rally ng INC. Biro mo ba naman mga kababayan, nagsalita siya, nakikita nyo naman siguro, napakinggan nyo, laban sa gobyerno. Halata naman doon sa mga pinagsasabi niya, pati kamatis, sinali. Bakit? Sa panahon ni Digong, mahalang siling labuyo, 1 kilo is 1,000 guys, 1K. Mahal ang galunggong at mahal na ang bigas nung time niya. Kapalpakan, sa totoo lang. Ngayon, dapat kasi INC, hindi nyo na pinatayo. Si Marcolita, hindi nyo pinagsasalita. Kung talagang peace, peace. Kapayapaan is kapayapaan. Wag nyo nang haluan ng politika. Politician yun eh. Running for 2025 senator. Hindi nyo na dapat pinagsalita. Ang sagwa ng bunganga. Di ba? Ayan ba'y abogado? Guys, wag naman ganun. So, sa interview na ito guys, malalaman nyo dito ang lahat ng katanungan sa inyong mga sarili. Pakinggan nyo mabuti, mga kabayan, ang kanyang mga sinasabi. Sabi niya nga dito, kung ano ang sinasabi ng batas, sundin ang batas. Tama naman. Ito lang masasabi ko guys, mga kababayan, kahit magrarally ang INC, wala pa rin silang magagawa pag ang batas ay uusig. Walang magagawa ng sinuman. Even si Pangulong Marcos Jr. na sinasabi ni Ka Edwin, kaya nagkaroon ng peace rally na aayon doon sa sinabi ng Pangulo. Well, alam nyo, ang Pangulong Marcos Jr. ginagalang at sumusunod din sa batas. Now, if the majority ng Pilipino, I think guys 61%, hindi ko sure kung ilang percent na, na suportado ang impeachment ni Sara Duterte. Ngayon, kung ang majority ng Pilipino nanawagan na ma-impeach si Sara, for sure ang Pangulo, mga kababayan, wala po siyang magagawa. Tandaan niyo po yan. Sapagkat ang Pangulo ay sumusunod din po sa batas at ginagalang niya. Bakit? Nagkasala ka, dapat managot ka. Ang Pangulo, kahit sinabi niya yun, medyo hindi sa against siya sa impeach dahil nga matrabaho, pero wag kayo. Hindi nyo alam, baka frontliner lang yung sinasabi niya sa deep inside. Gusto niya ma-impeach si Sara. Sa aking kaisipan lamang yan. Hindi natin alam, hindi natin hawak ang isip ng Pangulo. Pero guys, sa nakikita ko, if majority talaga ng Pilipino na talagang dapat i-impeach si Sara, wala nang magagawa ang Pangulo. Kasi batas na po yan eh. Pag batas ang uusig, walang takas yan. Kailangan managot. Kasi nagkasala eh. Kaya nga, sana, soon as possible, dapat lilitisin na yan si Sara Duterte. Dahil dito sa sinabi ni Ka Edwin, guys, makikita nyo dito, ang kanyang mga sagot. Kayo na po ang bahalang pumusga. Pero sa akin naman, sa next time, INC, huwag nyo na isali ang mga politisyan. Masasama ang sasagwa ng mga pagbunganga nila, Nakikita nyo ba yung mga ibang politisyan nandyan, mga kababayan? Ay, alam na dis yan. Kasi gusto nila suportahan sila ng INC sa darating na eleksyon. Style nila bulok, ilan bang bilang ng iglesia, mga kababayan? Well, nasa 110 million Filipinos tayo eh. Kaya, well, mas marami pa rin ang bilang na majority. Okay? Para kompleto detalyado, panoorin nyo itong kanyang interview, mga bes. Eto na.
Narinig nyo ba ang lahat? Nakalabas kayo doon kahit na mahirap. Pasensya na kayo. Pinili namin na magkaroon muna kayo ng chance na marinig yung mga sinabi doon sa stage para may konteksto itong ating pagtitipon ngayon para na rin maging guide sa inyong mga pagtatanong. So, bigyan ko kayo ng chance. Hindi ko maipapangakong kaya kong sagutin ng napakaganda lahat ng katanungan ninyo. Pero sige, ano ang gusto ninyong malaman pa? Isa-isayin natin. Sige. Pwede po pakipaliwanag lang po para sa benefit ng viewers namin kung bakit po ba nagkaroon itong National Rally for Peace? Na nagpasya ang Iglesia ni Cristo na isagawa itong National Rally for Peace sapagkat nararamdaman namin at nakikita na kailangan na sabihin sa sambayan ng Pilipino, pabalikin natin sa kapayapaan, papanumbalikin natin ang pagkakaisa sapagkat malala ang mga suliranin ng ating bansa at binabalik-balikan namin yung sinabi ng ating Pangulo na yun ang unahin sapagkat pagka yung nais ng iba ang ating inuna ay walang makikinabang kahit isang Pilipino ayon sa kanya. Kami naman ay mga mamamayan din gaya ninyo kaya nararamdaman namin yung nararamdaman ng marami sa ating mga kababayan, lalo pa yung mga mahihirap, para mabalik sa kanilang atensyon ng paglilingkod ng mga inihalal natin, isipin yung kapakanan nila, balik tayo doon sa kapayapaan, magkaisa tayong lahat, tutukan muna ng mga inihalal yung kanilang gampanin bago ang iba pang bagay. Para lang po malinaw, naikasa po itong rally na ito dahil sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Naikasa itong Rally for Peace bunga noong opinyon ng ating Pangulo, ng President Ferdinand Marcos Jr. Nung sinabi niya na, to paraphrase what he said, this will not benefit even a single Filipino. So, yun ang aming panawagan. Let's focus on what benefits every Filipino. Ka-Edwin, yung ibang mga statements po doon sa rally, naging napakamatapang, lalo na po yung sinabi na hindi dapat iniuna ang sarili. Sino po yung pinapatungkulan ng INC? Si Sara. Walang binanggit kanina. Si Sara Wala yan. na akong babanggitin. Kung sino ang sa tingin nila ay sila iyon, ay sana lahat tayo, bumalik lang tayo doon sa pagpapatawaran, sa pagkakaisa, sa awa sa isa't isa, sapagkat may mas malaking konteksto, may mas mabigat na suliranin na yun ang talagang dapat na inuuna, lalo na nung mga inihalal natin. Ngayon, kung sino man yung sa paligay niya, natamaan siya, gaya nung narinig natin kanina mula sa Biblia, magpatawaran tayo. Ka-Edwin, sabi po ng ilang mga analyst na ito daw po ay may tuturing na, and I quote them, show of force daw po for VP Sara Duterte habang meron po siya ngayong hindi pagkakaintindihan kay Pangulong Marcos. Ano pong masasabi po ninyo na may ganun pong perspektiba yung mga political analyst po tungkol po sa gathering ng Iglesia? Palagay ko kung nandito yung mga nagsabi noon at napakinggan nila yung mga narinig kanina, makikita nila na hindi iyon ang layunin. Hindi iyon ang hangad ng Iglesia ni Cristo. Ang hangad ng Iglesia ni Cristo na baka nalilimutan ng iba sa dami ng ingay sa paligid, magkaisa tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan, sapagkat pag hindi tayo nagkaisa at walang kapayapaan, yung mga problema natin ngayon sa halip na malunasan ay lalong lalala, lalong tatagal. Kailangan na malunasan yung mabibigat na problema. Ka-Edwin, yung Hindi naman po sapagkat sa ilang mga pagkakataon sa nakaraan, pagka kinakailangang magsalita ang Iglesia, alang-alang sa kapakanan po ng ating mga kababayan, ginagawa naman po ng Iglesia ni Cristo. paulit-ulit po yung statements na hindi ito political rally. Yun na rin po yung narinig namin kanina sa mga members tsaka sa nagsalita na hindi ito pumupolitika. Pero we are hoping to influence political decisions. So, paano nyo po dinidistinguish po yun? It's not in support of this or that candidate, this or that political party. It's basically in support of what the President himself said.
when he was interviewed, no one was asking whether what he was saying was a political statement. I mean, people took what he said at face value. We're hoping that in echoing what he himself said, people will also accept it at face value. He said it's, if I remember correctly, when he was describing what was happening, it's a tempest in a teacup, if I'm not mistaken. That's what he said. Storm in a teacup. Oh, storm in the teacup, yes. So, what does that mean? It's such a little thing. It doesn't have to be blown up beyond what it is, which is nothing really. We're hoping to call on everyone. Wala naman pala yun eh. E di, pumayapa na tayo. Pumayapa tayo, bigyan natin sila ng chance na trabahuhin yung talagang trabaho nila, mandato nila yun. Nung inihalal silang lahat. Wala kaming binapangalanan na this or that person, masama, mabuti, whatever. No. Ang sinasabi lang namin, nasa isang bansa tayo. If we do not unite, if there is no peace, wala naman tayong pwedeng sabihin, o sige, meron pang ekstrang Pilipinas, lumipat dun yung kalahati ng bayan natin or whoever. Ito na yun eh. Magkaisa tayo. Basically, na whether people are going to say that's a political statement or not, it's a question of perspective perhaps. It's a question of opinion. Basta sa amin, hindi siya political. It's very practical. Magpatawaran tayo, magkaisa tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan. It takes work. But if we're all willing to go back to those basic principles, decency in our relationship with each other, peace in our relationship with each other, hopefully things are going to get better. Edwin, nakausap niyo Wanna ba type? si VP Sara Duterte? Personally, hindi. Hindi po. Personally, ako hindi. But how about the leaders po? Considering that this is for her. I really would not know, and that's the truth. I really would not know. Hindi po siya nagpadala ng statement, sir, na baka pwedeng i-play sana po kanina. Again, in all honesty, wala akong alam doon kasi ibang bagay ang inaasikaso ko the whole day. Pasensya na. Sir, the stance of the INC has been very clear. Is it fair to say that politicians, particularly candidates in the 2025 elections, who would not heed the call for unity and pursue impeachment raps, would face repercussions or at least not enjoy the support of the INC? I really cannot guess how the members or the leadership of the INC would deal with someone or anyone who would feel that way or do what you just described. Let's just leave it at this. Nanawagan ng Iglesia ni Cristo na magkaroon ng kapayapaan kahit na ang dating niya parang siramplaka na sa inyo. Nananawagan kami ng kapayapaan dahil sa yun ang naririnig namin kahit sa hindi namin miyembro eh. So, kung yung kung ano pang iniisip nila, kung talagang nakikinig sila sa sinasabi ng ating mga kababayan, hopefully, pahalagahan nila yon, yung sinabing iyon, na baka naman pwede, magkasundo tayo pare-pareho, baka naman pwede magkaisa tayo, baka naman pwede magkaroon ng kapayapaan. Wala namang dapat pag-awayan kung tutuusin eh. Wala namang dapat na dahil lang sa ganito o ganyang issue ay magkasira-sira tayo. Sana man lang kung pagka hindi nagkaroon ng kasunduan, 2 tao lang ang involved, 3 tao lang involved. Hindi eh. Buong Pilipinas, buong bayan natin ang involved eh. May mali ka, Edwin. Sir, yung presence ng politicians dito, take us through. Did you invite them? Did they present themselves to be here? Ano po ba yung insinuation ng presence nila dito? Well, for one thing, we said this is open to the public, and they're still part of the public. We did not invite specific people, specific persons, specific politicians, specific groups to come. No, we just said this is open to everyone who believes in what we are going to be saying to the public, which is, let's unite again. Let's have peace. Sir, just to clarify, wala pang ine-endorse ang INC na kahit sinong tatakbo for the midterm elections? Wala kaming ganun. And siguro magandang i-address natin yon. The Iglesia ni Cristo has never endorsed anyone. When we unite to vote, kami-kami lang ang nag-uusap eh. We don't really involve those outside the Iglesia ni Cristo anyway. So, it doesn't really affect anyone. Kami-kami lang ang nag-uusap.
Edwin, kadikit po kasi nitong mga impeachment traps yung investigation sa corruption and misuse of public funds. Kasama po ba sa call ng Iglesia ni Cristo and yung sinasabi natin na kapayapaan or call for peace, yung pagpapatigil nitong investigations na ito? Kung napansin ng mga sumubaybay kanina, merong isa tayong nagsalita na abogado rin naman siya na sinasabi niya, basically, to paraphrase what he said, para magkaroon ng kapayapaan, kinakailangan na ipatupad ang batas. Kung walang batas, walang kapayapaan. O kung may batas man pero hindi ipinatutupad yung sinasabi ng batas, hindi pa rin magkakaroon ng kapayapaan. So, kami, gaya nung narinig kanina sa panawagan, sa entablado, sa stage, kung ano yung sinasabi ng batas, sige, bakit naman hindi? Pero kung hindi nasusunod yung sinasabi ng batas, sana yung mga nakakaintindi, step back. Diba? Baka nalalabag na natin na hindi natin namamalayan. Edwin, Opo. kung ito po ay isang generic call for peace, bakit po kinailangan pang pangalanan ng INC si Sara Duterte sa panawagang ito? Kasi nga, ang starting point ay yung sinabi ng presidente mismo natin. No, so, since doon nagsimula ang lahat, kinakailangan ilagay natin sa konteksto yung pag-uusap. So, is it not possible to just pray for peace, period, without the political context? Well, again, no, not again. Yes, we do pray for peace every time we congregate. That's part of the prayer of the Iglesia ni Cristo. This time around, we felt that it's needed to call the attention of people. Why did I use the word again kanina in answering you? I understand that some would think this is political. No? But it's not. As far as we're concerned, it's not. It's something moral, actually. It's something that all of us are morally bound to uphold. Magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon tayo ng pagkakaisa. Basically, yun. May mga critics po na nagsasabi, if this is a moral exercise, the INC is supporting a politician who's accused of stealing money from the people. So paano po natin, the investigation is still ongoing, of course, but some people are questioning why use religion to support morally questionable character like the Vice President. Those are assumptions that they're making. The one who makes assumptions, especially if it's not just an assumption, if it's something that you say out loud, you should provide proof for that. Until wala pa naman, ay dapat sana ay neutral pa tayo. Hintayin natin ang resulta, di ba? Kung napansin nga ninyo, yung huling verse kanina sa Biblia, sapagkat kung hindi napanood nung makakapanood nitong mga interview ito, yung kaninang sinabi roon, ay mismong ang Panginoong Kristo. I need to go back to Him because you're talking to us and we are a religion. Ang Panginoong Kristo, meron siyang hinarap na nahuli na talagang gumagawa ng kasalanan. Pero in the end, ano ang sabi niya? Ako hindi kita hinahatulan, pero huwag ka na magkasala. Yun, nahuli na talaga sa paggawa ng kasalanan. Kung hindi pa naman, lalong dapat maging maingat tayo. Di ba? Hindi tayo dapat unang bumato doon sa wala pa naman palang napatutunayan. Kaya, hindi namin gagamitin yung terminong morally questionable o kaya ay ano pa ba mga karaniwang adjectives na ginagamit. Mahirap dahil sa kung ang Panginoong Hesukristo nga sino ba naman kami para lumampas sa sinabi ng Panginoong Hesukristo? Hindi namin pwedeng gawin yun. Edwin, yung 2 out of 3 impeachment complaints, kabilang sa mga nag-file ay mga pareng Katoliko. And among the grounds that they cited were also moral grounds. They said it is a moral imperative to file the impeachment complaint. How do you view this perspective of the Catholic priests who filed the impeachment complaint? Well, I suppose they should be the ones explaining why they did what they did or why they said what they said. No, I wouldn't try to explain their position for them. Diba? Pero kayo po, from your point of view, what is moral about this whole issue? Well, can you bring us into the faith of the INC member? Yeah. We have to go back to what the Bible says. And what does the Bible say? If you listen to what we were reading from the Bible earlier, yung pagkakaisa ay mabuti sa paningin ng Panginoong Diyos. So that would be moral.
Pag walang pagkakaisa, ang sabi ng Panginoong Hesukristo mismo, ang kahariang nagkakabahabahagi, nagkakawatak-watak eh. So imagine, si Kristo na nagsasabi nun. Kung i-apply natin yun sa bansa natin, pagka pinayagan nating magkawatak-watak tayo dahil sa walang pagkakaisa, ano ang mga adjectives na synonym ng pagkakawatak-watak? Masisira tayo. So if people watching this interview, if they say, I believe in Christ, I believe in what the Bible says, then there's no reason for any of us to doubt what Christ said. Na pagka ang isang kaharian ay walang pagkakaisa, and I'm paraphrasing what the Bible says, pagka walang pagkakaisa, magkakawatak-watak, katumbas na masisira, that's gospel. Diba? Yes. One last from Yes. and speaking of pagkakaisa, may mga nagkasabi po na hakot daw po yung mga nandito. How would you address those claims? Well, ano ang ibig nilang sabihin do sa salitang hakot? Kasi maraming pwedeng definition ng salitang hakot. Ang mga kapatid namin ay talagang nagpunta rito. Kung papaano man sila nagpunta rito, whether sila ay may dalang sariling sasakyan, kung nagsabay sila, kung nag-arkila sila ng sasakyan para sama-samang pumunta. Hindi naman ang issue paano nakarating. Ang issue ay bakit nagpunta. Ang pinakamahalaga yun bakit ba nagpunta yung mga kapatid namin? Plus yung hindi mga iglesia ni Kristong umaten. Iisa lang ang panawagan Ang panawagan ay napapanahon na ipaalaala sa lahat, napakahalaga magkaisa tayo. Napakahalaga magkaroon tayo ng kapayapaan. Maraming mas mabibigat na problema ang bansa natin. Na pagka hindi tayo nagkaisa, walang kapayapaan, yung mabibigat na problemang iyan, hindi mahaharap. Hindi yun sarili kong pananaw, sorry. Yun ay nakabatay pa rin sa sinabi ng ating Pangulo. Di ba? If this pushes through, what did he say? It's going to take up the time of the House, the Senate, different agencies of government. For what? Sabi niya, for what? It's not going to benefit, I'm paraphrasing, it's not going to benefit even a single Filipino. That's him already. He's the chief executive. He must know something that we don't when he said those words. I think Kaibul, yung sinasabi nila tungkol sa hakot, they're not thinking, sunuran lang sa mga leader. How would you address that perception of IMC members? Well, if you noticed kanina, ay pinaliliwanag doon sa mga umattend ano yung paninindigan ng Iglesia ni Cristo. So, lagi namang ginagawa namin yun ang Iglesia nililinaw sa mga miyembro bakit ginagawa ang isang bagay. Beforehand, pagkakaisa, kapayapaan, alam ng mga kapatid yan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa loob nila. Oh yes, kasi wala namang magsasabi sa kanila na pag hindi ka pumunta ay ganito o ganoon. Wala namang ganoon Otherwise, yung mga napuyat dyan at nagutom yung iba, kung nagutom man, nauhaw, kung meron man, naambunan ng kaunti, nag-uwian na sana. Di ba? Sapagkat nakita naman ninyo, no one is going around checking attendance. No one. If you came, you stayed. Marami pa nga nasa labas hanggang ngayon So, kung yun ang definition ng salitang hakot, I doubt very much kung yung crowd na nasa labas, they would agree na sila ihinakot. Maraming salamat sa inyo. Thank you po, Pastor. So yun guys, napanood nyo yung sinabi ni Ka Edwin, yung mga tanong sa kanya. Okay. Ginamit niya po ang Biblia. Kasi nung panahon na yun, mayroong pong isang babae na makasalanan. Ngayon, nagpunta sa ating Panginoong Hesukristo that time. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, pinatawad na kita. Umuwi ka at huwag ka nang magkasala pa. Muli. Tama po yun. Biblical po yan, mga kababayan. Tama yung sinabi niya. Nung panahon na yan, siyempre, ang mahal na Diyos ang kaharap. Natural, pinatawad. Pag ikaw ay nagkamali, magkasala ka man, sa mga simpleng mga paraan, sa simpleng pagkakasala, maari mong patawarin ang isang tao. Tulad na lang yung nagkamali ka sa salita, minura mo po siya, or nabangga mo siya, pwede mong sabihin na,
Patawarin mo po ako, hindi ko sinasadya. Maaari mong patawarin yung isang tao. 'Di ba? Pero pag ang pagkakasala ng isang tao ay masyado ng malalim, mga kababayan, mayroon tayong batas na tinatawag, no one is above the law. 'Di ba? May batas po tayo sa lupa. Ang batas natin sa lupa, nararapat na i-apply natin ang batas na yan sa mga taong nagkasala, lalo na po yung nagkamal sa kabanang bayan. Hindi pwede na hindi pa irali ng batas. Sapagkat kung hindi pa irali ng batas sa mga tao na nagkasala, lalo na pag pumatay at magnakaw sa kabanang bayan na mahigpit na nakalagay sa batas. Di ba, Flander yan? Na rapat parusahan. Lilitisin, pag na-found out na may probable cause, ikulong na aayon po sa kanyang sentensya, kung ilang taon man yan. Yan po ang batas sa lupa eh. Kailangan managot. Ha? Kung ang sinasabi ni Ka Edwin, ihalin tulad niya doon sa babae na pinatawad siya ng Panginoon, iba po ngayon, nasa lupa tayo. Mga kababayan, ito po ang batas sa mundo. Managot ka sa korte. Haharap ka sa korte. Dahil kung hindi mo i-apply yung batas na yan sa mga taong magnanakaw sa kabanang bayan, baka pamarisan po yan ng ibang politician. Anong sasabihin ng ibang politician? O total naman, pinatawad naman siya nung siya ay nagnakaw. Why not pwede ko rin gawin? Pwede nilang gagawin yan, mga kababayan. Total naman, sabi ni Ka Edwin, kung ano ang sinasabi ng batas, yun ang sundin. Yun dapat. Pero kung ihalin tulad mo doon sa babaeng nagkasala, na pinatawad lang siya ng Panginoon, na hindi kinulong, pinatawad, iba po yun. Iba po yun. Yes, nagpapatawad tayo sa ating mga kapwa na nagkasala sa atin sa mga simpleng pagkakamali lamang. Tulad na lang ng mabangga mo siya, hindi mo sinasadya. 'Di ba? Natapon mo yung inumin niya o hindi mo sinasadya. Pwede ka humingi ng tawad. Kung humingi ka ng tawad, papatawarin ka. Pero pagdating sa kabigatan ng kaso, tulad ng pagnanakaw, pagpapatay, mga kababayan, ibang usapan na po yun. Batas na yan. No one is above the law. At sinabi rin po ng Biblia sa Matthew 5 verse 9 to 12. Sabi ng Panginoon, mapapalad ang gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, maituturing na sila ay anak ng Panginoon. Tama po yun. Tama po yun. Gumagawa tayo ng paraan. Kayo po ang tulay para magkausap. Walang problema doon, magandang layunin yun. Pero po, kung ang rally po ay may bahid na politika, ibang usapan na po yun. Sapagkat pag lumabag ka naman sa patuntunan mo sa loob ng simbahan, kung iyan ay peace rally lang. Pero kung mayroon kang ibang agenda na sinusuportahan na politisyan, lalo na po yung politisyan na pulpul at magnanakaw, sigurado po yan, paparusahin kayo ng buong may kapal ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat nakatala sa Biblia, mga kababayan, gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa natin. Be blessed to others. Ika nga, gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa. Kung kapayapaan lang para sa pagkakaisa, walang problema doon. Pero kung may halong politika, nako, hindi na po maganda yun, mga kababayan. 'Di ba? So, yan lang po ang aking masasabi, mga bes. Gusto ko lang sinagot ko lang po kung ano yung sinabi ni Ka Edwin doon sa babae sa Biblia, mga kababayan.
Iba that time, iba sa ngayon, dahil nasa lupa tayo, mayroon po tayong batas sa lupa na sinusunod na dapat parusahan ang mga politisyan na nagkasala, lalo na yung mga nagkamal sa kabanang bayan. So yun guys, ang aking latest updates video. Well, ako, sa susunod rally ng INC, dapat mag-rally kayo na walang politician. Kasi nagagamit sila Nagagamit ang INC ng ibang politician. Kinikredit grabber nila. Na ang rally na yan para sa kanila. Di ba? Well, anyway, ang Diyos na po ang bahala sa kanila. Ang importante, matuloy po ang impeachment, walang magagawa ang sinuman. Pag ang batas ay ang uusig, walang takas po yan. Even sa sinabi ng Pangulo, ayaw niya ng impeachment. Walang magagawa ang Pangulo pag ang batas umairal. Sapagkat ang Pangulo, susuportahan niya din yan. Di ba? Sabi-sabi niya na lang siguro yun. Pampaluwag loob, mga kababayan. Pero deep inside. Di ba? Gusto niya ma-impeach. Siyempre, pera ng bayan na nakataya dyan Siyempre, suportahan ng Pangulo yan. Pag nag-rolling na ang impeach sa Kongreso. Nako. Di ba? Susuportahan niya kung ano man ang magiging desisyon ng nakakarami. Kasi ang Pangulo nakikinig din yan sa hinanaing ng taong bayan. Kaya kahit sinabi niya ayaw na sa impeachment, pero mga kababayan, magiging sang-ayo din yan ang Pangulo. Tandaan nyo yan. Hindi nakukontra po yan. Hanggang dyan lang ang salita niya. Pero kung tutuusin, gusto niya din ma-impeach ang mga taong nagkamal sa kabanang bayan. Okay? Sabi niya nga, di ba? Hindi niya papalagan. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.